Ito po, pakinggan po ninyo ito. Galing kay Senator-elect Camille Villar. Okay? Ang anak ng mga Villar. Ito po ay nanalong senador na membro ng Alyansa para sa Pagbabago ni Pangulong Marcos. Pero pakinggan po ninyo yung kanyang opisyal na pasasalamat doon sa kanyang sariling social media account. Sa kanya galing ito. Camille Villar, meron pala siyang sariling account. Ito yung ipaparinig ko muna sa inyo bago ko natin talakayin at bigyan natin ng opinion. Ito yun, Vice President Inday Sara Duterte. Maraming salamat po, Ma'am Vice President Sara, sa matatag na suporta at tiwala mula simula hanggang dulo ng laban na ito. Hindi lang kayo naging aliado sa politika, kung hindi isang tunay na kaibigan na maaasahan sa bawat hakbang. Alam kong hindi naging madali ang lahat, pero nariyan kayo. Maaasahan sa lahat, tahimik man o hayag ang laban. Salamat din dahil pinaalala niyo po sa akin na merong Diyos na dapat magdasal po tayo at malalampasan po natin ang lahat. Ang inyong pagkakaibigan ay isang bagay na lubos naming pinahahalagahan ng aming pamilya. At habang hinaharap natin ang mas malaking responsibilidad para sa bayan, asahan ninyo ang aking buong puso sa paglilingkod. Again, maraming salamat po, VP Inday Sara. Isang karangalan po sa akin ang makasama kayo sa adhikain ito para sa ating mga kababayan at para sa ating buong bansa. Walang iwanan. Ayan, Ayan, Ayan. Kita nyo na. Ilang araw pagkatapos ng proclamation, ayan na ang statement ni Senator-elect Camille Villar. Kita nyo, isa lang ang kanyang pinasalamatan na opisyal ng pamahalaan, Vice President Sara Duterte. Nakakalimutan ba niya o sinadya niyang huwag banggitin si Pangulong Marcos Jr.? Okay? Wala po siyang binanggit dun sa kanyang official na pasasalamat na yan kay Vice President Sara Duterte. Ang feeling niya at dating ng kanyang paliwanag sa aking opinion at analysis, si Vice President ang itinuturing niyang malaki ang naitulong sa kanya kasi siya lang ang kanyang pinasalamatan. Hindi niya binanggit dyan ang pangalan ng ating Pangulong Marcos. Anong ibig sabihin nun? Talagang Duterte siya? Pero siya po ay membro ng Alyansa para sa Pagbabago. Unang kumuha sa kanya at sumama siya kay Pangulong Marcos from day one bago nag-umpisa ang eleksyon at kampanya. Laging pinapangalandakan ni Pangulong Marcos sa kanyang mga rally, political rally, ng kampanya na 12, naging 11 na kandidato kasama si Camille Villar sa tinulungan ni Pangulong Marcos. Inendorso ni Pangulong Marcos. Ngayon tapos ng eleksyon, ang kanyang pinasalamatan lang ay pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Nadinig naman ninyo. Gusto niyo ulitin ko pa? Gusto niyo ulitin ko para di kayo Sabi niya, nasaan na ba yun? Nadinig naman ninyo Si Sara lang ang binanggit niya Di ba? Sandali yung portion dito, ayan Ayan, di ba? Po si Camille Villar at taus-puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Ayan, sa inyong lahat, sa mga botante. Sa ating Camille Villar at taus-puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. And above all, sa ating minamahal na Vice President Inday Sara Duterte. Ayan, Maraming salamat po, Ma'am Vice President Sara, sa matatag na suporta at tiwala mula simula hanggang dulo ng laban siya lang ang binanggit. Hindi lang kayo naging aliado sa politika, kung hindi isang tunay na kaibigan na maaasahan sa bawat hakbang. Alam kong hindi naging madali ang lahat, pero ayan, napakalinaw. Only Vice President ang kanya pinasalamat. Sinabi niya sa una, salamat sa lahat. Pero siyempre, kung binanggit mo ang pangalawang Pangulo, bakit naman hindi mo binanggit ang Presidente na unang kumuha sa iyo
para maging membro ka ng alyansa. Yan ang talagang puspusan ng kampanya from day one para tulungan ka. Ngayon pagkatapos ng eleksyon, si Sara lang ang kanyang pinasasalamatan at naalaala. Now, alam na natin kung anong galaw ng mga Villar. Alam na natin kung anong galaw nitong si Camille Villar. Lalo na sa incoming impeachment. Talagang magiging pro-Sara yan. Hindi yan sasama tungkol dyan sa pinag-uusapang article of impeachment. Kasi ngayon pa lang, grabe yung kanyang pagbibigay ng paggalang, pagrespeto at pagkilala sa pangalawang Pangulo. Ni hindi nga binanggit ang pangalan ng Pangulong, mapasalamatan man lang. Ano ba naman yung sabihin, salamat kay President Marcos Jr. sa Alyansa para sa Pagbabago at higit sa lahat, salamat kay Vice President dahil tumulong sila sa akin. Dapat ganun. Kasi siya ay Senator-elect. Siya ay dapat maging halimbawa sa ating kabataan at sa mga botanteng Pilipino. Pero dyan, lutang na lutang. Inuulit ko, hindi yan fake news. Galing yan doon sa kanyang sariling account, social media account, Camille Villar. Ginamit yung sariling account para personal na magpasalamat. So ako naman, ipinapaliwanag ko lang sa inyo, pinararating ko lang sa inyo ang balitang ito. Ano ang inyong masasabi diyan? Sa pahayag na yan ni Villar. Sa tingin ko, ulitin ko at opinyon ko, ngayon alam na natin. Si Villar ang kanyang kinakampihan at kakampi. Ang kanyang kinakampihan nitong mga Villar ay si Sara Duterte. Kaya pagdating ng impeachment, huwag na tayong aasa dyan. Tingnan natin. Mapapailing ka na lang talaga, no? Ilang araw pa lang, ano ba ngayon? Wednesday. Isang araw lang ang proclamation eh. Nakalimot ka agad. Kayo mga Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority. Ano inyong masasabi rito? Sangayon ba kayo dyan? O ang dating ay parang iba? Parang nagpapatunay doon sa mataas na speculation, mataas na sa pantaha, na siya ay talagang hindi maka-Marcos kung hindi maka-Duterte lang talaga. Pero sila po ay tinulungan, sinuportahan ni Pangulong Marcos at ng campaign manager at ng lahat ng team ng Alyansa para sa Pagbabago. Pero sa napakaagang panahon, lumantad na. Sa napakaagang panahon, sa aking opinyon, nagpakilala na. Next month pa yung trial. Sa 2020 Congress pa siya uupo. Pero magiging member ng impeachment court, impeachment trial. Pero ngayon, alam mo na. Pwede mo nang isama dun sa listahan o pangalan na sinasabi nyo maaaring makalimot sa testigo, ebidensya sa article of impeachment, betrayal of public trust against VP Sara. Wow! Any comment, reaksyon? Para sa inyo yan, hindi yan fake news, impormasyong hindi masamang pag-usapan kasi hindi siya sibilyan. Siya ay Senator-elect. Siya ay public servant. Siya ay opisyalis ng gobyerno. Kaya allowed at hindi masama na siya ay maging topic sa maraming mga isyu konforme sa kanyang galaw at sinasabi.